Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na araw sa inyong lahat. At ngayon po sa puntong ito, atin pong muling bubuksan ang ating SHS segment. Patawad sa lahat ng mga loyal at mga solid HTV positive listeners na tigapakinig at halos 2 taon po natin na itinigil pansamantala at nagkaroon ng pahinga ito pong ating SHS segment. Pero tulad pa rin po ng dati, wala naman po nagbago at magtatampok pa rin po tayo dito ng ilan sa mga kwentong katatakutan na isinend po syempre sa sindakstories2008@gmail.com. At kasama pa rin po natin dito syempre ang kape ni Lola Trinidad. Nako po, ito po ay isang bahagi kasi ng pagtawag ninyo, ang request ninyo na papakinggan po namin. Alam ko po na at nakakarating sa akin lahat yung mga sinasabi po ninyo na sana buhayin kahit once a week. So dahil nadinig namin kayo, sige, susubukan po natin na sustain at buhayin muli ang segment na ito. Kaya muli din po sa lahat ng ating mga tigapakinig, padalhan nyo lang kami ng mga kwento ninyo, mga tunay na encounter sa sindakstories2008@gmail.com. Ayan, eto na. Umpisahan natin sa ating kwento mula po dito kay DG na tiga Pampanga. Ano nga ba ang kanyang ikikwento sa atin? Yan ang ating alamin sa story number 1. Ito po ay na-encounter ko noong bata pa ako. First experience ko po ay noong December 4, 2008 nang mamatay ang lola ko. Although naniniwala naman talaga ako na bata pa lang ako ay meron na po akong kakayanan na makakita ng mga ganito. So sabi ko nga, December 4 nang namatay si lola and December 6 nang siya po ay inilibing. After po ng libing, sa bahay po kasi namin siya namatay since bedridden na siya. So kinuha siya ng mama ko para sa amin siya tumira at merong mag-asikaso. So nagigets nyo po ha, yung sinasabi niya. December 8 po, patulog na ako nung time na iyon nang napansin ko na nagpapatay sindi ang ilaw sa kwarto. Unexpected dahil maliwanag din po yung buwan that time, so makikita ko talaga yung sinag ng buwan na nanggagaling po doon sa bintana. Hanggang sa napatingin po ako sa gawi po ng bubungan. Meron pong image na bigla pong lumitaw at nagpakita sa akin. Nagpakita man po siya Sir Red pero nagtatago din po siya ng makailang ulit. As in, yung figure na iyon ay hindi po ako pwedeng magkamali. Ganon po yung figure o yung hugis ng katawan ni Lola. Lalo na po yung buhok niya. Alam kong siya yun. Sa first encounter ko sa image o sa figure na iyon, kahit malayo at pasilip-silip ay nakaramdam po ako ng takot. Yung ikalawang naranasan ko ay doon din sa same room pero by this time ay kasama ko na po yung naging boyfriend ko noon. So sarado ang pintuan ng kwarto kaya meaning wala pong kahit sinong makakadaan na papunta ng kusina kasi daanan po yun nung lubog na ibaba ng bahay namin. So doon po kasi kami dumadaan para mabilis na makarating sa kusina. So sabi niya, sarado ang pinto. Legit na sarado po talaga Sir Red sa likod ng pinto o pagitan ng kwarto at yung daan papunta ng kusina. Sabi niya drawer lang yung nagtatakip sa kwarto na kahit pagdikitin mo, hindi talaga maglalapat or may butas pa rin sa gitna at bigla pong nagulat ako. Napatingin ako sa drawer at may nakita po akong dumaan sa likod.
As in, saglit na saglit lang. So dalawa nga kami that time sa kwarto at walang ibang tao. Magkatabi kami kasi nagpipicture kami that time. Nagulat ako nang may nakita po akong dumaan sa likod at nakita ko po talaga ay kulay itim. Same room, Sir Red. Halos doon ko na encounter yung mga image na to. Sa pagkakataong ito naman, yung friend ko naman sa amin ay makikitulog. So may kausap po siya kaya nagpunta siya sa tabi ng pintuan. Pero may nakita ako agad sa likuran niya na hibla ng buhok at alam mong sa matanda ito. Ganun lang yung nakita kong buhok. Grayish na black na may white. Hilakbot ako at ang kasama ko si Red kasi unexpected pa rin. And then last story ko ay sa kwarto ding iyon taong 2009 nang ipanganak ko na ang panganay ko. 2 months pa lamang siya. Wala na ako sa kwartong iyon. DG Medyo naguguluhan ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Baka mamaya meron naman tayong hater dahil dito sa segment na to. But anyway, ito as much as possible talagang hihilutin natin ito. At opo, nakikita nyo po ngayon sa video ngayon ayan. ikaw DG ikaw DG. Anyway, sabi niya dito, so dahil unexpected nga daw, natakot sila at nang hilakbot. So ito na, last story niya, 2009 nang ipinanganak niya yung panganay niya. 2 months pa lamang siya pero umalis na daw sila dun sa kwartong iyon dahil sa mga na-experience kong nauna. Last na po talaga yung nakita ko yung hagdan paakyat ng bubungan namin. Andun talaga naka-attach yung mga steps. At nakita ko po sila na nag-i-spin. Pero hindi sila umaalis sa pwesto. Wait lang. So sabi niya dito, nakisuyo na nga lang daw siya sa mother niya na isara yung pintuan kasi nga daw nakikita niya na parang umiikot yung steps. Sabi niya. So kayo na daw pong bahala ang umintindi ng kanyang kwento pero lubos ang kanyang pasasalamat dahil naisama po natin ang kanyang kwento. So DJ, may choice ba kami? De biro. Ito na naman tayo walang kakwenta-kwentang segment na naman to. Sasabihin na naman, nandito na naman itong segment na to. And anyway, ito naman tayo. Sige, sunod-sunurin natin. So sabi ko nga sa inyo, ngayon po ay ganito na yung gagawin natin as much as possible. At talagang sabi ko nga hanggat maaari as raw as possible yung ating kwentuhan. Dahil gusto ko naman maramdaman ninyo na parang kakwentuhan nyo lamang po ako dito. Anyway, ito namang susunod na kwento po natin ay galing sa isa pa nating sender sa sindakstories2008@gmail.com. Siya po si Jel. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo since nung Manila Encounters pa lamang. Matagal ko na po na gusto magbahagi ng kwento sa inyo pero palagi kasi akong busy. So malapit na ang kaarawan ko at bilang regalo po sa sarili, I really made time to share this story. Sana po ay, ito sabi niya, mabasa at may tampok po ninyo itong kwento kong ito sa segment ninyong ito. So ang kanyang kwento ay naganap po noong 2013, month of November. Grade 5 po ako nito nang mangyari ang hindi ko ine-expect na insidenteng ito. Kung tutuusin po si Red, hindi na po bago sa akin ang mga nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko sa ganoong murang edad pa lamang sapagkat dahil grade 2 pa lamang daw siya, madalas na po akong makaranas ng mga pagpaparamdam ng iba't ibang elemento at mabilis pa rin akong mausog at maging siya
mabilis din daw siyang makausog. Pero ito pong karanasang ito ang nagbigay ng hilakbot sa akin magpasa hanggang ngayon at sariwa pa rin sa alaala ko. Tas ang title ni Jel dito, hindi ko na masabi. Ang title ni Jel dito ay ang pangitain ng double ganger. Hindi, doppelganger yun. Jel, doppelganger is widely used, mas katanggap-tanggap daw yun. But anyway, ito na nga. Pakinggan nyo maigi sa mga solid HTV positive listeners natin. Noon pong 2013, 2 pamilya po kaming nakatira sa iisang apartment. Pamilya ni tita at nakapatid po ni mama at may 3 anak. Tapos kami ni mama kasama yung bunsong kapatid ko at stepfather. So sabay po kasing nabuntis at nanganak si mama at tita ko kaya nasa iisang bahay lamang po kami. Para po maalalayan din si tita since ang stepfather ko po kasi ay seaman. So month of November po ito. Tulad ng nasabi ko kanina, kaka 2 months old pa lang po ng kapatid ko at ng pinsan ko noon. Noong panahong ito, Sir Red, may kinuha po si mama, sabi niya. May kinuha daw si mama na tigapag-alaga ng kapatid ko pero hindi po siya stay in sa amin. Every 6 p.m. ay umuuwi po siya sa kanila at ako na po yung papalit para magbantay sa kapatid ko. Since maliit po ang apartment namin at talagang tama lang kasi sa 2 maliit na pamilya. Ang itsura po kasi ng bahay, Sir Red, so pagpasok mo, kutsyon at duyan ng bata ang makikita mo agad. So katapat ng kutsyon ay maliit na TV set. May maliit po kami na hallway at paglagpas mo sa TV set kung saan naroroon yung hallway ay yung 2 pinto ng 2 kwarto sa kaliwa. Yung unang kwarto po ay kung saan nakadikit yung kutsyon sa labas ng pader ng kwarto. Doon po ako natutulog. Yung ikalawang kwarto nakadikit lang din po ng kwarto ko ay kung saan natutulog si Natita. Habang sa dulo ay kwarto po ni Natita at CR. Dulo po ng kwarto ni Natita ay CR at kusina. Sina mama at yung stepfather ko po natutulog sa kutsyon na nasa sala namin dahil hindi po kasya sa kwarto na tinutulugan ko yung duyan ng kapatid ko kaya nag-decide po sila na sa sala na nila ito ikakabit. Pumiyok pa. Nung mga panahong ito, Sir Red, may project po kami sa aming hele subject. Nagagawa po kami ng neck pillow na ang naka-stuff ay ginupit-gupit na balat ng chichirya. Kaya nang makauwi po ako galing eskwelahan, inumpisahan ko na po na maggupit na mga balat ng chichirya bago pa makita ni mama at isiping basura. Saktong 6:00 nang makauwi ako dahil panghapon po ang schedule ng klase namin. So buti na lang, tulog na tulog ang kapatid ko kaya talagang payapa akong gumagawa at gupit ng gupit sa sahig sa may pinakadulo ng kutsyon habang medyo nakasandal sa pinto ng kwarto. Ngunit naudlot ang paggawa ko ng tahimik nang guluhin po ako ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Natnat. Si Natnat po ay yung ikalawang anak ni tita at siya ay nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang ng panahong iyon. Umupo sa harap po si Natnat nang makailang beses. Tapos nagtanong siya kung para saan daw yung ginagawa ko. Nairita ako kasi nagulo talaga ako eh. Kaya sabi ko, project namin to sa school. At pwede ba Nat? Huwag ka muna magulo ha. Mamaya ka na. Nairita din ako dahil baka mamaya ay mangulit pa siyang lalo at magising yung kapatid ko at ayun na, wala na talaga akong matatapos. So habang nagugupit ako ay kinukuha ng pinsan ko yung balat ng chichirya at tinitignan niya ang mga ito.
Minsan pa nga sumisilip siya sa ginagawa ko na talagang ikinadidistract ko dahil nag-aalala na baka magupit ko yung sarili kong daliri o magupit ko siya yung daliri niya sa sobrang lapit ng mukha niya magupit ko siya sa sobrang lapit ng mukha niya sa paraan ng pagsilip niya. So ilang beses ko po siyang sinusuway pero paulit-ulit niya itong ginagawa kaya talagang nainis ako at napasabing, "Ano ba Nat? Di ba sabi ko wag ka muna dito? Baka mamaya mahipan ka na masamang hangin, sumalubsob ka sa gunting. Ang lapit pa naman ng mukha mo." Sakto naman na paglabas ni Ate Mimi. Ate Mim. Mimi kasi nakalagay. Mim sabi niya eh. So hindi po niya itutunay na pangalan. At ito naman po ay yung panganay ni tita na nasa high school na nung panahong iyon. So pinagsabihan niya rin yung kapatid niya at ang ginawa ay pinahintulutan na lamang na maglaro na lang muna sa labas. So syempre natuwa yung bata kaya dali-dali po siyang tumakbo at sa sobrang excited nga po niya ay hindi niya napagdahan-dahanan yung pagbubukas na screen door kaya bumagsak at napasara ito na ikinagulat ng kapatid kong natutulog. Lumabas naman si Ate Mimi para pagsabihan ito at bantayan na rin siya sa may terrace. Nang masiguro ko po na mahimbing na ulit yung tulog ng kapatid ko ay nagpatuloy na ako sa paggupit ulit ng mga balat ng chichirya. So ilang minuto ang lumipas at narinig kong nagbukas yung screen door namin. Alam kong si Natnat yung pumasok dahil patakbo siyang pumasok ng bahay at ang agresibo na kumuha po ng tubig at saka uminom. Maya-maya, muli na naman siyang pumasok sa bahay kaya sinabi kong, "Nat, dahan-dahan dyan sa pinto at baka mamaya magising yung bata." At humihingal siya habang sinasabing, "Sorry po." At takbo na naman siya sa labas ng bahay. Sa ikatlong beses ay pumasok po ulit siya sa bahay pero this time hindi na agresibo. Alam kong siya pa rin ito kahit hindi ko siya tinitignan. Hanggang sa, "Nat, please mamaya ka na ha. Patapusin mo muna ako dito." Pero naramdaman kong hindi pa rin siya umaalis at nananatiling nakatayo. Napabuntong hininga na lang ako dahil hindi pa nga siya umaalis sa harap ko, nakaramdam na ako ng inis kaya iniangat ko ang ulo ko. Pero napakunot ang noo ko nang mapansin na parang may tumutulong dugo sa paa niya. Lumalim ang kunot ng noo ko nang madagdaga ng pagtulo ng dugo sa paa at ang inis ko ay napalitan ng pag-aalala dahil baka nadapa ito. Kaya inangat ko ang ulo ko para sana tanungin siya. Pero pag-angat ko ay bumilis ang tibok ng puso ko at nanlaki ang aking mga mata. Sabay sigaw ng, "Diyos ko Nat, ano nangyari sa'yo?" Hindi siya sumagot sa akin at tinitigan lang niya ako, Sir Red. Pero ewan kung saan nanggaling yung hilakbot at the same time pag-aalala na naramdaman ko. Dahil yung itsura po niya hindi ko maintindihan. Nang makita ko siya, yung mukha po niya ay punong-puno ng dugo. Tapos may sugat sa kaliwang gilid ng kanyang ulo. Putok ang labi at may malaking gasgas sa panga. Puro galos ang magkabilang siko ng kanyang braso at sobrang dungis ng kanyang pananamit na animoy na sagasaan. Ang tuhod niya ay may malaking gasgas na parang natanggalan ng balat at tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo rito. Hanggang sa bigla na lang siyang umalis sa harap ko. Naglakad siya dire-diretso papunta ng kusina, lumiko sa kaliwa kung nasaan ang CR. So tumayo ako at sinundan ko siya at naiiyak dahil yung bakas ng footprint po niya ay yung dugo na po talaga at nagmarka na sa sahig. Ilang minuto po akong tumayo sa kinaroroonan ko para sana'y sundan siya. Hinihintay ko na lumabas ng CR si Natnat para asikasuhin pero Sir Red,
Nagsipagtaasan ng balahibo ko nang hindi ko marinig ang tubig o lagaslas ng tubig sa banyo. Wala ding natnat na lumabas. Naghintay pa ako pero wala pa rin. Hanggang sa nagtanong na ako, "Nat, tapos ka na ba?" Hanggang sa naglakas na ako ng loob na lumapit sa CR. Akmang bubuksan ko ang pinto nang halos malapit na ako at naiiyak ay umawang po yung pinto ng CR at nakita ko po na patay ang ilaw. So takot na takot ako dahil baka mamaya bigla akong bulagain or salubungin dahil alam kong hindi sinatnat na yung naroroon o yung na nakita ko kanina. So ganun ako kabilis nakapag-isip, Sir Red, na may something weird or strange na nangyari. Hanggang sa eto na. Pumasok na po ng bahay si Natnat. Hingal na hingal, puno ng pawis ang mukha at katawan. Tiningnan ko yung sahig pero wala na po doon yung nakita ko kaninang footprint na dahil sa dugo niya. Kinalma ko na lang ang sarili ko. Hindi ko pinahalata sa pinsan ko ang takot na nanunuot sa sistema ko. Casual kong tinanong na, "Pang ilang pasok mo na to sa bahay?" Tapos kumunot ang noo niya at sinabing, "Bakit Ate Jel? Sigurado ka ba?" At lalo pong nangunot ang kanyang noo. Pagkasabi po niya na ganito pagkasabi nito, "Bakit po ba kasi? Sigurado ka? Nasaan si Ate Mimi?" "Andyan lang po siya sa terrace." At pagkasabi nito, siya namang paglagpas niya sa akin at dumiretso ko nasaan ang ref at kumuha ng tubig. Lumabas po ako at sinilip ko kung naroroon ba talaga si Ate Mimi. At totoo namang nandun siya. Nang makita niya ako ay doon ko ipinaramdam na may hindi magandang nangyari kanina. Ikwinento ko ito sa kanya at nangilabot pa rin siya at ilang minuto muna kaming nagtagal sa terrace at nagkwentuhan ng ibang topic para humupa po talaga ang nararamdaman ko. Pasensya na po talaga sa lahat ng mga tigapakin. Ay hindi, okay lang. Baka mamay sabihin nyo na naman pasensya na daw kung medyo napahaba at kung may part daw na naguluhan kayo at masyado po kasi talagang pasikot-sikot magkwento. Walang problema yan, sabi niya. Pero at the same time, nagpapasalamat siya at binasa natin ang kanyang istorya at naibahagi. Magpapadala daw po siya ulit pag nagka-time at sana ay bilisan nyo guys, bilisan nyo. Isend nyo agad sa sindakstories2008@gmail.com. Hindi po kami magsasawa na makinig ng programa nyo and thank you very much sa lahat ng inyong mga isinaad na mga kwento, sabi niya dito. Thank you din sa ating sender at siya daw po si Ate Jel. Yun nga sinasabi ko sa inyo guys, for the sake lang ng alam mo yon na maging correct naman yung inyong mga term pero nothing to do dun sa buong kwento ni Ate Jel. Ito sa lahat na rin ng mga alam mo yun na nalilito, ano ba yung dapat na gawin? Doppelganger or double ganger? So, alam naman na natin it's paranormal phenomenon yan, yung doppelganger, pero sometimes nami-misspell kasi double ganger ang sabi. Pero for the sake lang ng, alam mo yun, maging educational ang datingan natin pagdating dito sa mga terminologies. Doppelganger po is sinasabi na word na nagsasabing, ito German word siya itong doppelganger kasi, na nagtatranslate or meaning ay double walker or double goer. So,
kapag doppelganger pang sinabi ninyo, hindi po siya accepted, sabi dito. So, nami-misspell lang dahil baka mali din yung pagkakadinig ng kanilang mga tenga sa doppelganger. At ako din noon, nung bata ako, doppelganger ang ano ko. Pero yun nga, alam nyo yan, kapag sinabing doppelganger, pag nakita mo daw yan, merong hindi magandang mangyayari or kung ito daw ay parang kinoconsider tulad na rin ng ibang mga diskusyon natin tungkol dito, it's a bad omen. At sinasabi ngang senyalis daw po ng parang may kamatayan na nakaangkla. Kakambal nito yung baka mamaya mamamatay yung ginaya niyang figura, mamamatay yung tao, kakilala mo na pinaggayahan niya. Something like that. So yan ha, German term yan ha, German term po yung doppelganger, which refers to look alike or double. Kaya once again, hindi po acceptable sa vocabulary daw yung doppelganger kasi it's, alam mo yun, magsisilbi siyang redundant, diba? Sabi nga nila. Anyway, yan na nga, yung doppel kasi it's double na eh. Yun yung sinasabi nila. Pero mas talagang ano nila, accepted talaga is doppelganger. Okay, so yan. That's something for you to know para mamaya hindi na naman tayo magmukhang brainy dito. Sabihin nyo na naman, nagmamagaling. Ayan, once again, ito lang muna. Guys, patikim lang muna tayo sa ating SHS segment. Sa pagkakatanda ko, episode 300 kasi yung naiwan po natin. And I'm very sorry dahil napabayaan natin itong segment na ito. It's just because sabi ko sa inyo, after po kasi ng, alam mo yung graduation, alam niyo na kung saan tayo humarap, kung saan tayo talaga, ano yung mga pinagkaabalahan na natin, talaga mas naging hectic ang totoong mundo sa atin. But anyway, maraming salamat dahil nahintay mo, maraming salamat dahil naririto ka, maraming salamat dahil hinintay mo talaga ang pagbabalik ng ating True Subscribers Horror Stories o yung ating SHS segment. Hanggang sa susunod po natin na kwentuhan, once again, ako po si Red. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito po sa channel na ito. At sana ay naririyan pa rin kayo sa iba pa nating mga ipapadinig na mga serye, sa mga iba pa nating mga one-shot o kaya compilation ng mga horror stories. At tuloy-tuloy lamang ang hawaan at wala ng galingan. At lahat tayo ay magiging solid HTV. Positive. I love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.